Siguro kung gusto mo mag-explore ng ibang brand, kung ang ginagamit mo ngayon is Infinix, Tecno Mobile, or Realme, kumusta kayo ngayon? Good morning kung pinapanood nyo ito ng umaga, and good evening naman kung pinapanood nyo ng gabi. Bahala na kayo kung anong oras, kung hapon man, magandang hapon. Meron akong i-share sa inyo, meron akong na-discover na bagong brand. Bago ako pumunta dyan, naalala nyo ba yung mga panahon natin, yung golden age ng smartphone? Actually, pa-develop pa lang yung Android nun eh. Tsaka, kaka-launch pa lang ng iPhone sa market. Ang dami nating option in terms of brands. Kung gusto mo ng local, meron tayo dyan. Kung naaalala nyo yung MyPhone, kung naaalala nyo yung Star Mobile, sa international brand naman, nandyan yung Port. Kung nare-recall nyo lang Torque, Joni, DTC, at saka SKK. Every time na lumalabas sila, as years goes by, isa-isa naman silang nawawala. Well, hindi natin sila masisisi kasi napaka-stiff talaga ng competition during those days. And hindi natin mapipigilan yung mga major brands kagaya ng Samsung. Gusto nilang i-retain yung kanilang leadership sa each segment na nakaposition sila. And even yung iPhone. Alam naman natin yung iPhone, very aggressive din when it comes to pushing their product in the market. So, meron ako na-discover na bagong brand. Actually, bago siya sa Pilipinas. Pero sa China, matagal na siya. Siya yung isa sa mga pioneer na hindi pa uso yung smartphone noon. Hindi pa uso yung mobile phone. Gumagawa na sila ng mga chipset na para sa pager. Kung naalala nyo yung pager. Nagkaroon naman ako ng pager pero hindi naman ganun katagal. Kasi pumasok na yung mga alphanumeric phone or mobile phone yung tawag namin, na hindi pa colored screen. Pakita ko yung sample dito. Yan yung phone ko dati. So, itong bagong brand na to, very promising siya. Since matagal na sila sa industry, kaya nilang ibigay yung demand ng Philippine market when it comes to features. And I'm talking about the new brand, which is yung Coolpad. Ang model na meron ako from Coolpad ay yung CP12. Ito ay entry level. Ang rear camera nito ay dual rear camera. Meron siyang 13 megapixel main sensor. Ang secondary sensor niya is 2 megapixel. At yung selfie camera niya is 5 megapixel. When it comes to aesthetics, ang build quality nito ay napakaganda. Hindi siya metal, pero durable plastic naman yung build quality niya. Dito sa left panel, kung makikita nyo, pakita ko na lang sa screen. At least meron tayong close-up shot. Yung sa left panel niya, dito located yung ating SIM card tray. Dual SIM capable na pala ito. At sa right panel nito, nandito yung typical placement ng volume rocker. At ang katabi niyan is yung power button at meron siyang fingerprint scanner na hybrid sa power button. Sa top, walang kahit anong button sa top panel ng ating phone ng CP12. At meron siya sa bottom panel naman, dito mo makikita yung speaker, Type-C charging port, at ang microphone. Okay, when it comes to chipset, meron itong Unisoc SC9863A. Yung chipset na ito ay similar na ginamit ng Samsung sa kanilang Samsung A03 series at Samsung A04 series. I think Infinix, ginamit din nila ito sa kanilang Smart 5 series at Smart 6 series. Siguro pati Realme C11 pero yung 2021 version. Ngayon ang tanong,
goods ba to sa gaming? Yes or no? Yes, kung ikaw ay casual gaming, hindi ka competitive gamer. Pero kung competitive gamer ka, medyo alanganin. Ayun, nasabi ko na rin pala kanina na ito ay dual SIM. Yung SIM card tray niya is capable of handling dual SIM. Hybrid siya actually. Pwede mong gamitan ng SD card kung gusto mo ng expansion memory. At yung isang SIM tray naman, yun yung dedicated na for nano SIM. Ngayon, ang network profile capability nito is 4G LTE lang. Meron din siyang basic na connection for Bluetooth which is 5.0 yung version at Wi-Fi standard connectivity. When it comes to memory profile, meron itong 4GB RAM, 4GB virtual memory at 128GB internal storage. Ang weight nito ay sobrang gaan. Meron itong 198 grams based on sa actual weighing scale natin. Ayun, tinry natin yung CP12 rear camera kanina. Nakapag-deliver naman siya ng decent photo sa natural light. Sample video ng selfie camera ng Coolpad CP12. Okay naman talaga siya sa natural light. So yun nga lang, pagdating sa light, medyo nagkakaroon ng distortion na. Tsaka hindi na makapture yung tamang kulay. So ngayon, around 3 PM, tinetesting natin ngayon yung selfie camera. So ayos naman siya. 30 frames per seconds pala yung output nito in terms of video. Yeah, so pakita ko naman ngayon yung rear camera ng Coolpad CP12 in terms of video capture. So using 30 frames per seconds. Ayan, so okay na siya. Hindi lang ganun kaganda yung quality. Ang problema ko lang, nung ginamit natin siya kagabi sa low light, medyo hindi ako satisfied sa naging output even sa video. Ayun, punta naman tayo sa recommendation regarding sa Coolpad CP12. So, number 1, pwede ko siyang ma-recommend sa photography pero digital lang, hindi pwede yung mga prints. Kung nakita nyo kanina sa clip natin, yung mga sample photo na nakuha ko in different lighting condition, okay naman siya sa natural light. Yun nga lang pagdating sa low light, hindi ko siya ma-recommend even sa video. So, hanap na lang kayo ng ibang smartphone kung madalas yung gagamitin sa low light. Pangalawa, na pwede ko ma-recommend to sa mga first time Android user. So, kung nakagamit ka na ng mas advanced na chipset, ng mas advanced na camera, I don't suggest na kunin mo yung Coolpad CP12. Mag-stick ka na lang kung anong brand man yung ginagamit mo. Pangatlo is as backup phone or backup Android phone, pwede naman siya. Yung 4,500 mAh na battery, makakatulong yun sa'yo. Fourth is siguro kung gusto mo mag-explore ng ibang brand, kung ang ginagamit mo ngayon is Infinix, Tecno Mobile or Realme, so Coolpad brand is worth checking. Matagal na sila sa industry and I'm pretty sure in the near future maglalabas pa sila ng mas maganda pang model compared dito sa CP12. Alright? So, yun lang po muna. Hindi po ito review, ito po ay first impression at sana nagustuhan nyo yung ating mga na-discover dito sa specification at features ng Coolpad CP12. Alright, so kagaya po ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to everyone. Kita tayo next time. Welcome to the TMW podcast.